Biyernes, nabulol ako. Kasi mala artista kasi itong makakausap natin. Oo nga. Mala Jojo Aliharang dating. Naalala ko na! Mala Jojo Aliharang dating. Sumasayaw din. Sumasayaw din. Kala ko, Anyway. Gabi Concepcion eh. Yung tinuturing na po nating suki ng programa, ang Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence, si Dean Tranquil Salvador. Dean Salvador, good morning po. Johnny Baños Trunasino. And John, magandang Good morning po, Dean. Pati, Nunood at nakikinig. ayun o, Jojo Aliharang. Payag ba kayo, Dean? Bahala kayo. Baka mademanda tayo. Anyway, pinasasaya lang natin on a Monday morning dahil medyo mabigat yung usapan. As always, tungkol sa batas ito. Dean Salvador, real talk. Real talk daw, ano? Bawal ba talagang mag-react or kumontra sa naging desisyon ng Korte Suprema? In general. Go ahead, sir. Maganda yung tanong mo, no? Kasi marami ka ngayon nakikita iba't ibang platforms, di ba? Na maaaring may abogado nagsasalita. Minsan naman may hindi abogado nagsasalita. Una, i-address natin ang abogado. Ang abogado ba ay pwede lamang magsalita ng kanyang naiisip na kahit na ikasisira ng Korte Suprema or Judikatura. Tandaan po natin, ang isang abogado ay officer of the court. At pag siya po ay naging abogado or siya ay pumasa sa bar, siya po ay magkakaroon ng oath. Kaya po nitong nakaraan lang, makita ninyo may oath-taking, napakadami po sa Philippine Arena ang bagong abogado. Ngayon, bakit ko po nabanggit yun? Kasi po kami ay sakop ng canon of professional responsibility at accountability. At kami po ay inaasahan to act with fairness, that we are expected to be candid, to act with candor. At ito po, hindi ko po ito sabi. Nakalagay po ito sa canon ng propriety. Hindi po tayo pwede bilang abogado na basta mag-impute ng masasamang bagay sa hukuman kung wala po tayong basihan. Alam niyo, madali po kasi mag-impute. Yan po nakalagay. Itong kinukode ko ay nakalagay doon because we are expected to act in a dignified manner bilang abogado. So, kailangan po, kung magsasalita tayo, ay may basihan. Ngayon sasabihin nila, this is a public discussion. Ito po ay isang public discussion at kahit sino pwede nilang ipahiwatig ang kanilang panig. Bakit hindi bilang abogado? Di po ba? Kung yan ay makakadagdag sa kaalaman, sa discussion, sasabihin nila freedom of expression, bakit hindi? Pero po yung umaabot sa punto na ang Korte Suprema, hindi lamang po Korte Suprema, bawat hukuman kung saan meron kang kaso, ay parang hinihiya mo ito. O binibigyan mo siya, ni-discredit mo siya na ang objective ay mawala ng tiwala ang tao sa institusyon ng Judikatura. Madidemanda po tayo kung abogado po tayo. Diyan nakalagay po yun sa Code of Professional Responsibility and Accountability to act in a dignified manner. Yan po. Yan po, may mga abogado syempre, they try to walk through a very thin line, call po nila yan. Alam niyan, call nila yan. Siyempre, kung wala naman nagreklamo pa sa'yo, baka okay ka pa. Paano kung hindi abogado? Nagreklamo sa'yo, ano po? Paano kung hindi naman abogado ang mag-react? Iyon, maganda. Diyan ko naman kayo dadalhin. Kaya una kong diniscuss ay bilang abogado. Pero katulad po ng discussion na ito, isang public discussion. Una po, sabi nyo nga, real talk in a practical manner, baka nga yung iba kaya rin ganun katapang, kabugso ang damdamin. Ang tingin nila siguro they're outside of the disciplinary control of the Supreme Court. Or ng Judikatura, hindi ako abogado. Ganito ang pananaw ko. Ganito, mali-mali kayo. Ganito, sorry ka. Ganun po, maaring ganun ang kanilang pananaw. Subalit po, hindi nangangahulugan na nasa labas ka ng disciplinary control ng Korte Suprema. Bakit? Pwede ka pong i-hold in contempt. Nasa Rule 71 po yan. Nakikita ko nga po na napaka-patient ng Korte Suprema sa panahong ito. But again, I leave that to their sound discretion. Pero po, siyempre, hindi pwede ang Korte Suprema ganito po, i-require kang magpaliwanag. Okay, pwede ka nun. I-require kang magpaliwanag ng Korte Suprema. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ganito ang mga sinasabi mo sa Judikatura? Pwede ka. Meron na po mga kolumnista nung araw, mga malalaking pangalan, na pinagpaliwanag ng Korte Suprema. Sa ngayon, wala pa. Nung araw, ewan ko kung naaalala nyo, hindi na ako magbabanggit ng pangalan, malalaking mga pangalan
na kung ano, wala pong tigil, hindi tinatantanan sa periodiko, sa dyaryo. Pinagpaliwanag ng Korte Suprema po yan. Ngayon, pwede rin po yung katulad yan kung merong mag-complain sa iyo. Ayan. Kasi nga po, nakikita nila na parang nag-exceed ka na nung boundary na yan. So sila po ay ididemanda ka. Ang tawag po dyan, maaring indirect contempt ang isasampang kaso sa iyo dahil po sa mga actuations po na hindi na sa tingin nila sang-ayon sa nararapat na paggalang sa hukuman. Ganun po. Yun naman pong batikusin, magsalita, hindi po masama yun. Kaya lang po, siyempre, in a society na tayo ay nakalagay nga rin po sa Code of Professional Responsibility ng abogado to act with civility. Ayan po. To act with civility, yung mag-discuss po, hindi masama. Yung magbigay ng opinion, hindi masama. Dahil ginagalang naman po yan. Ang masama po, gumagawa po tayo ng mga pananalita na maaring ma-erode natin ang tiwala sa institusyon. Yun po. O ano pong reaction nyo dito sa sinasabi po ni Senate President Tito Soto na publicity stunt yung inihaing reklamo laban po sa kanya dahil sasabi niya itong petisyong indirect contempt na isinampa laban sa kanya kasi po yung puna niya doon sa desisyon ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment ni laban kay VP Sara Duterte. Iniiwan po natin yan dahil alam mo yung personal na pananaw ay pananaw niya yan. Maaari pong nai-refer na yan sa abogado niya o sa kanyang legal team at ayoko pong bigyan ng analysis ang isang complaint na hindi ko po nabasa. Na yung sinasabing publicity stunt, hindi ko kasi makikita ang laman or sustansya dito. Kung pagbabatayan ko lamang po yung mga news account na ganitong kanyang sinasabi, at the end of the day, ang Supreme Court po ang magsasabi niya. Siyempre po, naasahan ko na ganito magiging posisyon ng kanyang legal team. Sasabihin niya, well, there is separation of powers. Kami ay nandito sa Kongreso. Kayo ay nandito sa Judikatura. Hindi nangangahulugan na kayo'y balat sibuyas pagdating dyan. So, marami po tayong makikitang discussion dahil nga nandun na sa Korte Suprema ito. Pero ang maaring susunod na mangyari yan ay pasagutin po siya. Kasi po bang may complaint, ikay pasasagutin. Ngayon, haharapin po yan. Kasi at the end of the day, lahat po tayo accountable. Lahat po tayo. Yan po yung medyo mabigat sa mga nangyayari. Speaking nung pinanindigan po ng Korte Suprema yung kanilang desisyon na unconstitutional, yung impeachment complaint laban kay VP Sara, may mga nagre-react na overreach. Yun ang sinasabi nila, Opo. Din. Can you comment on this, Din? Nagkaroon Ako po, nga ba talaga? Ang sinasabi ko lagi, bigyan natin pagkakataon ang desisyon, basahin po natin. 50 pages po ang desisyon, ilan pong concurrent opinion, may mga concurrent opinion na hindi mo mababa sa 25 pages ang bawat pahina. Bakit ko po sinabi doon? Kasi po siyempre, iba po ang opinion natin kapag nabasa natin ang original. Medyo mahaba po, kailangan mong tingnan mabuti, pero po I don't want to sound as parang nag-apologize for an institution because the institution is an institution. They know what they're doing. Pero po pag meron po kasi akong narinig kunyari na naulinigan na discussion or pagtatalo, lalo na po desisyon, ang ginagawa ko po, tingnan ko yung desisyon. Maari po magkamali tayo maari hindi tayo magkasundo sa appreciation, pero po yun ang desisyon. Maari hindi tayo natutuwa sa outcome nito, yun po ang desisyon. So, kaya nga sinasabi ko po, mas maganda na makita natin. Totoo nga po ba na ganun? Kasi po kung maibabahagi ko po sa inyo, doon sa desisyong iyon, ay from pages 17 to 21, substantially quoted ang rules of impeachment ng House of Representatives. Patapos po doon, pinaliwanag rin ng Korte Suprema yung proseso ayon dun sa rules of impeachment nila. Yun po yung kinote po nila. Pinaliwanag nila yung first mode at anong nakalagay sa Rule 2 nila, Rule 2 ng House of Rules of Impeachment na i-refer sa committee at ang mga papasagot doon sa respondent, nandun po yun. At ang hearing. Yung po
mode 2 na kung saan yung sinasabi, ito po yung medyo mainit ang usapin nun. Pag nakuha ang boto ng 1/3 ng House, ay automatiko yung complaint pong iyon ay i-consider ng articles of impeachment at i-forward sa Senado and trial will proceed forthwith. Yung discussion po nila doon ay dinirect po nila doon sa rules of impeachment niya. Alam ko po na may magsasabi, baka man may dadagdag. Sa totoo po, medyo lumuwag nga sila from the first one. Medyo totoo po yun. Medyo Mas lumuwag? sila. Opo. In a sense, kung babasahin po ninyo, kasi nawala yung mga phrases na modicum of deliberation. Na-modify. Okay? Modicum of nawala po yun. Aha. Nawala po yun. Kasi kung mas sugid ninyong babasahin yung unang desisyon sa mas pangalawa, medyo guidance na lang ito. Makikita niyo po doon, makikita po ninyo doon na sabi nila, doon sa Rule 2, hayaan niyo pong paliwanag ko sa inyo, sa Rule 2, Section 2, kung di po ako nagkakamali, sabi, bawat complaint ay dapat dumaan sa Committee on Justice. Hindi ko po ito sabi po ito sa House Rules na inakalagay sa desisyon. Sabi doon, i-refer sa Committee on Justice at ang i-refer, yung may complaint na congressman, yung may complaint ng isang tao at sinuporta ng congressman, endorso, at pangatlo, yung 1/3. Ngayon sasabihin ninyo, hindi ba dapat yung forthwith diretso na? Pinaliwanag po ng Supreme Court. Sabi nila, we defer to the House. Nire-respeto namin ang kanilang pananaw dito for as long as napapaloob ito sa Konstitusyon. So sinabi ng Supreme Court na maaaring pwede itong gawin, i-refer doon kung para tingnan kung may verification, tama ang verification, kung tama ang endorsement, at po yung mga iba pang bagay para po bago ito, yung complaint, ma-forward sa Senado. Yun po sinabi doon. Ngayon, ipalagay ko po mas maganda rin na paliwanag natin dahil tinanong nyo na nga ako, yung sinasabi kasi nilang verification, pagpapahirap naman yan eh. Ano po ba ang verification? Meron pong provision sa House Rules ng verification. Yan po ay nasa Rule 4, kung hindi ako nagkakamali, Section 14. Ayan po. Makikita po nila yan doon sa mga masusugid mag-research. Makikita po doon may 3 paragraph. Yung 3 paragraph po na yun, yung unang paragraph, substantially kinote po yung nakalagay sa saligang batas doon sa 1/3 vote. Na pag yun nakuha yung boto, i-forward doon at syempre gagawin yung complaint. May pangalawa po kung ano po yung duty ng verification. Sabi po doon, ikay pupunta sa Secretary General at ikaw po ay magbe-verify at susumpa sa harap niya na ikay naiintindihan mo ang nilalaman ng complaint po iyon. Ang siguro po mas makita natin, hayaan niyo pong paliwanag ko to as a practitioner. Kasi po ako bilang practitioner, ganyan po gagawin. Ito ba naiintindihan mo? Kasi duty namin yan eh. Bago ninyo pirmahan yan, naiintindihan niyo ba nakalagay? Pati yung mga attachment dyan, nabasa niyo ba? Is it within your personal knowledge? Nakalagay rin po yan sa 3rd paragraph ng Rule 4, Section 14 ng House Rules. So ang tanong, napakabigat po ba? Ito siguro, hindi ako makakasagot dito. Right. Yung tao, yung napakabigat po ba na sumumpa sa Secretary General at pumirma po doon? Naiintindihan mo ang napapaloob dito. Kasi pwede pong mangyari dyan, pupunta ako, susumpaan ko, nandun naman yung House Secretary General lagi, or isang grupo, kami, or maaaring gusto nyo sabay-sabay. Sasabihin na kami po ay nabasa namin ito at amin pong naintindihan. Tapos po, they affix. Go. Their signature. Kasi po yun yung palagi ko, ang tinitingnan na na aspeto, bumigat. Kasi po, yung requirement na yun, nasa House Rules po nila yun. At po, ako sinasabi ko nga sa inyo, pwede nyo naman tingnan lahat ng sinasabi ko, yung nakikinig po sa akin. Kasi po sa aking pananaw, yung bukas ng pag-iisip, pwede lang tingnan eh. Wala naman po tayo, pinipilit ko as much as possible na wala akong katigan, ayon lamang dun sa decision. Pwede po i-verify yun. Yung sinasabi ko po, kung accurate siya, at kung ayon yun dun sa sinasabi ng desisyon. Hindi po ako kasama sa sumulat noon at ipinaliliwanag ko lamang. Din, last on my part, kasi sinasabing gods of Faura eh. Pag sinabi bang gods of Faura ang Supreme Court, hindi sila pwede magkamali. Ganito po yan. Matagal na po, bata pa akong abogado, ayan ang tawag siya. Hindi pa kami pinapanganak noon, Adin. Wala pa kami noon. Para kayo naman, parang tagline ba? Alam mo yan? Kasi bilang sa aming mga abogado po kasi,
pag nagsalita na talaga ang Korte Suprema, wala na eh. Po. That's the end of the line. Period. Opo, kasi ako rin naman, kailangan mo respetuhin. With Maaaring finality na. hindi ganun. ka sang-ayon doon, pero kailangan mong galangin. Ako po bilang practitioner, hindi naman po lahat masaya ako sa outcome sa hudikatura, sa mga kasong hinawa. Pero po, respeto. Maaaring sasabihin mo, parang siguro dapat ganito kahit sa trial court, sa Court of Appeals, parang ganito po sana dapat, ganito pag... Pero kung hindi, anong gagawin mo? We are in a society na kailangan nating sundin kung ano po pag nagsabi na ang pinakamataas na hukuman. Kasi po mahirap yung sabi ko nga sa mga estudyante ko po ganito. Tayong mga abogado kayo na maging abogado, maging maingat kayo. Kasi yung titulo ninyo, pag nandiyan na yan, ang tingin ng tao sa inyo, you should be respected in the community, may sinasabi kayong maayos, di po ba? In fact, sa mga provinces, yan ang mga tumatakbo agad ng mga local government officers. Pag, di po ba? Kung pag wala na, ikaw na nga, attorney tumakbo. So, yan po, napakalaki ng duty ng isang abogado. So, hindi ka magsasalita ng mga salita na makasisira sa institusyon na kung saan ka kasama. Right. Kasi po, we are officers of the court. Yan pong ganyan kasi, siyempre, mayroon talaga hindi mag-a-agree. Yan naman eh. And you have to look at it in a greater sphere. Na this is not only purely legal eh. Hindi lang po ito purely legal. Ito po ay may political na aspeto. Sabi nga ng Supreme Court sa decision na yun, ano sabi nga, impeachment is a legal, a And constitutional, and a political process. Alright. At alam po ninyo, tumagal na kayo sa trabaho niya, iba po ang politika. Yes. Hindi po Correct. hindi na po tayo magagalit sa kanila. That's how they do things. Pero po, we'll just put things na pwede nating paliwanag sa ating mamamayan kung paano titingnan at in what perspective titingnan ang mga nangyayari. And with that, talaga namang Dean Tranquil Salvador, maraming salamat sa pagkakataon at hoping na hindi ka magsasawa sa amin, ha? Kahit tawagin ka naming Dean Jojo Alihara. Thank you so much, Attorney. Ingat po, Attorney. Opo. At pagka kami na kailangan ng tulong legal, ha, wag mo kaming iiwasan, ha? At bibigatan na, wag ka na pumunta sa court. Yan ang pinakamaganda eh. Alright. Diba? Really. Kung maayos na, bakit ba hindi? Apo. Alam nyo, ganyan, di ba? Alright. Dadami lang ang problema sa hukuman, di ba? Alright. Salamat Okay. po. Dean, thank you so much. Dean, Ingat. ingat God po. bless. Good luck Good morning, po. good Good morning, luck good po. morning. Yan po mga kabalitan-kabalitaktakan. Si Dean Tranquil Salvador ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence.